May tanong sa akin, pwede kaya na wag nang magbayad pag hinaharas ka na kahit hindi mo pa naman due date? Grabe na kasi pamamahiya nila eh. Stress na talaga ako. Naapektuhan na yung daily routine ko. Parang nawawala na ako ng buhay. Pasagot naman please. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin ngayon, alamin po natin, maaari na po ba natin na hindi bayaran yung ating mga nahiram dito sa mga bugo katabusadong online lending apps na to. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po ng sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So, ayon po doon sa inyong katanungan, pwede kaya na wag nang magbayad pag hinaharas ka na kahit hindi mo pa naman due date? Actually, napakarami po nagtatanong yan, no? At personal message pa po yung pagpapadala sa akin. So, ito ho, sasagutin natin, no? Ito lamang po yan, no? Kasi alam naman natin, no, na mali yung ginagawa nilang pamamaraan ng pagpautang at mali yung pamamaraan po nila ng paniningil kuno nila. Kasi po, yung pamamaraan po nila ng pagpapautang is biglaan. Okay? Kumbaga, walang information na ibinibigay po sa atin kung magkano yung approve, gaano katagal, gaano kalaki yung interest rate, at gaano yung ibabawas. Di po ba? Tapos, on a certain number of days lamang po, ihaharas na kayo. Di po ba? Hindi lang ho yan. Ninakawan pa tayo ng contact details niyan para gawing collateral nitong mga bugo katabusadong online lending apps na yan. So, yun po mali na eh. Di po ba? So, wag na ho nating gayahin yung ginagawa nila. Kasi po, ang utang po ay responsibilidad yan. Alam po natin sa sarili natin na nakahiram po tayo sa kanila. Okay? May mga kababayan po tayo o may mga subscriber po tayo na nagre-reloan pa nga po eh. Di po ba? Or nakakahiram pa po sa iba. Di po ba? So, ibig sabihin po nun, alam po natin yung ating responsibilidad. Kaya lang, it's just so happen na itong mga bugo katabusadong online lending apps na to, lalo na yung mga illegal na yan, talagang mali yung ginagawa, lalong-lalo na yung sinatawag nila na paniningil daw. Hindi ho paniningil, no, yung maninigaw ka, magmumura ka, no? Tawag dito, yung lalaitin mo yung tao. Tapos oras ng gabi, diba, tatawag ka, ipapahiya mo sa social media. Tapos, bukod dun, yung ninakaw na contact details natin, tatawagan din, no? At kukulitin. Buti sana kung kukulitin. Hindi. Diba? Sisingilin din ng mga walang ya. O di po ba? Mali na ho yung ginagawa nila. Kaya nga ho nandito tayo, di ba, para ho kahit papano mabigyan kayo ng information, no? Para makaiwas dyan sa mga yan. Alalahanin po natin, no, na it takes two to tango. Ano ho ibig sabihin nun? Hindi naman ho tayo makakahiram dyan sa mga bugo katabusadong online lending apps na yan kung hindi ho natin binisita, no, yung kanilang site or hindi natin dinownload. So, meron din ho tayong responsibility, no, in a way. Kaya lang, ulitin ko po ha, hindi ko kayo sinisisi. Kaya lang, mali nga yung pamamaraan kasi ng pagpapautang nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Kaya ako ho, personally, hindi ko ho kayo papayuhan na huwag nyo siyang bayaran kasi hinaras na kayo. Kasi ho, lang yan, kumbaga, ang mangyayari dyan, paulit-ulit lang nilang gagawin. Okay? Para ho magtanda yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan, dapat ho yan is i-complain at i-demanda. Okay, paano ho gagawin yun? Diyan po sa aking description box, no? Nandyan po yung mga listahan, yung mga sangay ng gobyerno, pati po yung kanilang mga email addresses. Nandyan po ang SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, at saka po ang PAOK. Nandyan po yung kanilang mga email addresses sa description box ng ating YouTube channel. Okay?
Diyan po kayo magpadala ng inyong mga complaint, kaakibat po yung proof, no, na hinaharas po kayo. Okay? Yes, talagang matagal. Kasi hindi naman basta-basta yan. Iniimbestigahan po yan. Okay? Ngayon, pagka yan po ay na-raid, okay, ay kailangan po talagang paglaanan natin ng panahon yan. Okay? Hindi po pwede na na-raid siya, hayaan na natin, hindi po. Kasi hindi po natatapos sa raid yan. Doon pa lamang po nagsisimula. Pag yan na-raid, puntahan nyo po. At doon po kayo mag-file ng formal complaint. Ibig sabihin, magsasampa na kayo ng kaso. Okay? Criminal case po yan. May criminal liability sila. Lahat po nung dapat managot ay mananagot dyan. Kailangan nilang makulong pag napatunayan po sila. At hindi lang po yun. Magbabayad po sila ng danyo sa inyo. So, kung hindi nyo lamang siya babayaran, ay wala lang. Diba? Parang hinayaan nyo lang siya mangwalangya sa ibang tao pa. Kaya ang gawin po ninyo, no, i-complain nyo po. Okay? Tsaka lagi ko naman sinasabi sa inyo, di po ba? Pagka yan illegal, no, bayaran nyo lamang po kung ano yung disburse sa inyo. At kung yan naman po ay legitimate, ibig sabihin po na legitimate, no, yan po ay kasama dun sa recorded online lending platform. Okay? Liliwanagin ko kasi may mga nababasa rin po ako, no, na meron daw sila nababasa sa website po ni SEC na yung status po is none or not active, parang ganon. Ito lamang po ang logic dyan. Hindi po mabibigyan yan, no, ng karapatan na mag-transact, no, online kung yan po ay hindi incorporated at walang secondary license. Kasi requirement po yung dalawa na yon para po yan mapasama sa recorded online lending platform. Pag sinabi po kasing recorded online lending platform, binibigyan ho kayo ng karapatan ng SEC, no, na mag-advertise, mag-process, mag-disburse at maningil through online. Pag wala ho kayo sa recorded online lending platform, hindi ho po pwede yun. Pwede kayo yung traditional na pamamaraan po ng pagpapautang. Okay po, sana po naintindihan. Ang understanding ko po is parang hindi ho yata updated yon. No? Hindi ho ako sure, yun lang po ang aking understanding. Pero ang binibigay ko sa inyong information is sentido common. Logically, dapat ganun eh. Meron silang secondary license. Kasi ang usapin po dun sa sa mga nababasa ko po ngayon is meron daw po silang na bisita sa website po ni SEC tapos no status ang nakalagay doon sa secondary license. Okay? Pagka po yan is OLA, okay, at nakita nyo doon sa recorded online lending platform, definitely yan may secondary license yan. Kasi kasama po sa requirement yun eh. Okay, sana po naliwanagan po tayo doon. Ako sasabihin ko sa inyo, yun lang po ang understanding ko, baka hindi po updated yun. Okay, kasi actually, hinahanap ko po yung list of lending companies and list of financing companies. Hindi ko siya mahanap ngayon sa website ni SEC. Most probably po, ina-update nila yon or inaayos po nila. Okay? Ang meron lang po tayo nakikita ngayon is yung recorded online lending platform. Meaning, lahat po ng nandun is may karapatan po yan, no, mag-process ng loan through online. Regardless yan kung through apps o through website. Okay po, sana po maliwanag. O babalikan po natin dun po sa nagpadala ng katanungan na to. Well, ang may papayo ko sa inyo is, kagaya na sinabi ko kanina, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo sa bayaran. Ngayon, alamin nyo po muna kung legitimate yan or illegitimate. Okay? Kasi yan, pagka illegitimate yan or illegal, yun lang po dinisburse sa inyo, ang bayaran po ninyo. Ngayon, kung yan po ay legitimate, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Makipag-usap po kayo. Ngayon, kung nakikipag-usap kayo ng maayos at binabalagbag pa rin kayo, inaaras kayo, isang tabi nyo. Pero, pag-iipunan nyo pa rin. Okay? Isang tabi nyo lamang po kung ano man yung sinasabi nila. Kasi puro pananakot lamang po ang kayang gawin niyang mga yan. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. May mga batas po na nakalatag yan. Okay? May prohibition on unfair debt collection practices tayo. Meron tayong Data Privacy Act. Marami po tayong batas, no, na nakakasakop diyan, no. It's just a matter of us, no,
tayo po mismo ang magko-complain. Kasi kung hahayaan natin na hindi natin babayaran kasi hinaras tayo, nandun lang yun. Paano magtatanda yan? Paano makukulong yung mga bugok na yan kung hindi tayo magko-complain? Di po ba? Ang question is, ang tagal-tagal naman. May proseso po yan. Hindi naman po pwedeng meron isa, dalawa, tatlo, apat na nag-complain. Diretso na kagad na yan. Hindi po. May proseso po yan. Okay, iniimbestigahan ho yan. Hindi naman ho ganun kadaling kumuha ng warrant para pumarid yung mga bugok na yan. Kung sila gumagawa ng mali, wag na ho tayong gumawa ng mali. Yun ho ang aking maipapayo sa inyo. Lagi kong sinasabi yan, pag-ipunan, tsaka nyo ho bayaran. Okay, kasi naiintindihan ko ho na kaya tayo nang hiram dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to kasi madali nga. No, madali yung proseso. Dahil nga sa mga bangko tsaka sa ibang lending and financing, matagal. Pero ito ho sasabihin ko sa inyo. Kaya ho matagal at maraming documentary requirements dahil ho tayo rin ang iniisip ng lending banks tsaka mga financing. No? Talaga hong binubusisi nilang maayos. Baka kasi mamaya, pag ginaya nila yung style, itong mga bugok at abusadong online lending apps na ito, mababaon lang ho tayo. Di po ba? Kasi kung hindi pa tayo handa, diba, sa panghihiram, mababaon lamang po tayo. Di po ba? Hayaan ho natin, no, yung tradisyonal na ginagawa po nila. Kasi, it works di ba? Kasi, ito ho sasabihin ko sa inyo. Ang panghihiram po is hindi po yan na parang nagsubo tayo ng kanin na mainit at iluluwa natin. Hindi po. It's a responsibility. Okay? Meron ho kasi tayong nahiram Di po ba? So, kailangan po yan balik natin. Tsaka dapat ang panghihiram po ay may ugnayan, no, dun sa nanghihiram at tsaka dun sa nagpahiram. Hindi yan kagaya ng ginagawa nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to na nag-fill out ka pa lang, magdi-disburse na. Para saan yun? Di umano, money laundering lang po. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.